Magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta naman kayo? Kamusta ang inyong isang linggo after ng ating anniversary? May hangover pa ba sa puso? Okay. Itong mga nakaraang week na to, maraming nakatanggap ng kanilang prayers. Answered prayers. Ano ba? Pero marami rin hindi. Bakit kaya? Bakit kaya? Tingin nyo. Ang verse po natin yun ay Mark 10:51. Pwede mo pa pakibasa? What do you want me to do for you? Jesus asked him. Bartimaeus answered, Rabbi, I want to see. So, anong ibig sabihin? Pag may kailangan tayo sa Panginoon, meron tayong panalangin, meron tayong concern, anong dapat natin gawin? Ano sabi? Hindi ba alam ng Panginoong Hesukristo ang problema ni Bartimaeus? Hindi ba alam ng Panginoong Hesukristo yung ating mga problema? Eh bakit niya kailangan itanong pa? Kung alam niya. Bakit? Alam niya yun. No doubt about it. Tama ba? Alam niya ang ating mga problema sa buhay. Alam niya ang ating mga concern. Alam niya kung ano yung mga ating mga desire talaga. Sa mga anak natin, sa profession natin, sa health natin, sa financial provisions, relationship, alam niya. Pero anong sabi ng Panginoon dito? Kailangan ay we have to communicate. Sabihin, say it with your mouth. So pag nanalangin tayo hanggat maaari, hindi lang yung parang tahimik lang, tapos may tulog na. Tama ba? Kailangan sasabihin. Yung pala ang sikreto niya. Ano ha? Kung maaari nga raw, iiyak mo pa yan eh. Amen. At mas effective yun. Kasi mga kapatid, napakasimpleng verse, pero very powerful kung talagang ating i-implement, kung talagang susundin natin. Amen mga kapatid? Amen. Manalangin po tayo. Let us bow down our heads. Yes, Lord, our Heavenly Father, you are the most almighty and the most powerful God. Lord, ngayon pong umaga ito, dalangin po namin, linisin po ang aming mga puso, ang bawat sa puso aming Panginoon. I-prepare po ang aming buong katauhan, ang aming isipan, ang aming puso, upang, O Lord, sa pag-worship namin ngayong umaga na ito, Panginoon, ay malaman po namin mga bagay na gusto niyo pong i-reveal po sa amin, Panginoon. Open our eyes, our minds, our whole being, O God. Para, Panginoon, lahat ng niyo pong gustong i-reveal po sa amin ay lubos po naming maunawaan, Panginoon, at higit sa lahat, ma-practice po namin, ma-exercise po namin sa aming mga araw-araw na buhay. Today, O Lord, we are lifting into your hands lahat po ng aming concern sa aming buhay. It's in relationship, safety, protection, guidance, financial, trabaho, negosyo, at kahit ano po man. Dinadalangin po namin, inilalapit po namin, we are lifting into your hands, Panginoon. Samahan po kami sa aming pagsamba ngayong umaga na to, ang buo pong praise and worship, ang preaching, Panginoon, at lahat po ng aming gaganapin, Lord, nawa, Panginoon, ay makabless ito at maging daluyan ng pagkapala kami sa bawat isa, even here in the church and even outside the church, in our workplaces, at kahit po saan kami dalhin, Panginoon, ang aming mga paa. Salamat, Panginoon, for all your mercy, for all your grace, and for all your love. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen and amen. Ay, good morning po muli sa bawat isa. Pwede po bang magsitayo po tayong lahat? Ayan, at bigyan po natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Amen. Tunay nga po na napakabuti na ang ating Diyos na wala pong ibang lugar na gugustuhin nating puntahan kundi ang kanyang presensya. Amen po ba? Amen. Kaya ngayong araw, sama-sama nating ipahayag ang ating pasasalamat at ang kanyang kagalakan sa kanya. Amen? Isa nga po malakas na amen dyan. Let us all sing House of the Lord.
shout out your praise. Let's joy in the house of the Lord. Let's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. Let's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. Oh, oh, oh. 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 We shout out your praise. Let's continue to worship our Lord. As we continue to worship, alalahanin natin na si Jesus ang pundasyon ng ating buhay. Na mas makikilala pa natin ang ating Panginoon at maitatag ang ating buhay sa Kanyang pag-ibig. Sing worthy. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy,
our Lord God. Let's sing, I will build my life. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Palakpakan pa natin. Hindi na po tayo mag-sing. Tayo po ngayon ay darako po sa pagtanggap ng mga elemento ng banal na hapunan po ng ating Panginoon. Marapat po mga kapatid na siyasatin po natin ang ating pong mga puso at isipan bago po tayo tumanggap ng mga elemento pong ito. Hinihiling ko po ang bawat isa na pumikit at siyasatin po natin ang ating mga sarili sa mga nagawa po nating kasalanan, sa ating pong mga pagkukulang, at sa laman po ng ating puso, mga bagay na hindi nakalulugod sa harapan po ng ating Panginoon.
ay sama-sama po nating isuko at idulog sa kanyang banal na trono. Pasalamatan din po natin ang Panginoon sa kanyang pagliligtas, sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, mariing ipinapaalala po sa atin ni Apostol Pablo na ang ngapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat po nating igalang. Ang pakikibahagi rito ng hindi po nararapat ay magbubunga ng hindi maganda. At ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa mga elemento ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Dahil dito po mga kapatid, kinakailanganan nating saliksikin ng mabuti ang ating mga sarili upang matiyak ng buong kamalayan na tayo'y karapat-dapat na sumalo sa banal na hapag ng ating Panginoon. Nasa ating pong sariling pagpapasya kung tayo po ay makikibahagi sa mga oras na ito sa pagtanggap po ng banal na hapunan ng ating Panginoon. Inaniyahan ko po ang lahat po ng mga ushers na ibigay ang mga elemento po ng banal na hapunan habang tayo po ay patuloy na saliksikin ang ating mga sarili, ituon ang ating paningin sa ating Panginoong Hesus.
Tayo po'y manalangin. Panginoon namin Diyos, lubos po ang aming pasasalamat sa iyo pong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, ay minarapat mo na kami maging mga anak mo sa pamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa ikapagpapatawad ng aming pong mga kasalanan. Dalangin po namin sa aming pagtanggap sa katawan ni Jesus na nabayubay sa krus. Patuloy po ninyong pag-alabi ng aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Pagpalain niyo po ang tinapay na ito upang ito'y maging pagpapala rin sa amin. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ay pagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Tanggapin po natin ang tinapay. Tayo po'y manalangin. Panginoon namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabubo sa krus ng Kalbaryo, ang siyang nagugas sa aming mga kasalanan, upang kami may turing mong mga anak. Inihandog po namin sa iyo ang aming mga pagsamba at pasalamat bilang isang haing buhay para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Habang patuloy po namin ipinapahayag ang iyong kaharian, ang iyong muling pagbabalik, ito po ang aming dalangin, Panginoon. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tanggapin po natin ang kopa. Tayo po'y yumuko at sumandaling manalangin sa ating Panginoon. Panginoon, hindi po kami karapat-dapat sa lahat ng pag-ibig, sa lahat ng biyaya, at maging sa pagliligtas mo sa pamamagitan ng katawan mo na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Ngunit Panginoon, ganun na lamang ang pagmamahal mo sa iyong mga anak. Nagawa ka ng paraan, Panginoon, upang kami makasalo mo sa langit na bayan. Panginoon, ang mga elementong ito ay nagsilbing paalala po sa amin ng iyong pag-ibig, ng iyong pagliligtas, at ng iyong kapangyarihan laban sa aming mga kasalanan at sa kamatayan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa katawan na nabayubay, sa dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo bilang kabayaran ng aming pong mga kasalanan at ng walang hanggang kaparusahan. Nawa, Panginoon, ay maseryoso po namin ang aming lakarin bilang mga anak mo. Maseryoso po namin, Panginoon, ang pagkatawag mo sa amin, ang layunin kung bakit po kami nabubuhay, Panginoon. At maibigay po namin ang wagas at narapat na pagsamba sa tanging pangalan mo lamang, Panginoon. Ito po, Panginoon, ang aming sinasamot dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Happy Lord's Day po. Para po sa ating Family Focus of the Week, tinatawagan po ang Garcia family.
Tuon po natin ang ating kamay sa Garcia family. Let us pray. Heavenly Father, great is your name, O God. We acknowledge, Lord, that every good and perfect gift is from above. We thank you, Lord, for the gift of family. Thank you, Lord, for the life of Elder Alex and Lorna Garcia, for using them mightily here at FCC Manila. Thank you, Lord, for your unending grace and favor upon their family. We pray, Lord, that you continue to give them good health and strengthen them spiritually all the days of their lives. Protect them, Lord, from the works of the enemy and keep their whole household safe from all harm. When they go through various trials, Lord, give them strength to overcome it all. We pray that Jesus Christ will be the center of their family and honor God in everything that they do as they serve the Lord wholeheartedly. Bless them abundantly, Lord, in all aspects of their lives and prosper the labor of their hands. Continue to make them a channel of blessing and grant all the desires of their hearts according to your will, Lord. Empower them by your Holy Spirit and guide all their decisions in life. Keep them safe and healthy and covered by your grace, Lord. Provide all their needs, Lord. We thank you, Lord, for the Garcia family and continue to use them for your glory alone. All these things we pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo para sa pagbasa ng banal na salita ng Diyos. Ito po ay hango sa Gawa, Kabanata 6, bilang talata 8 hanggang 15. Ang pagdakip kay Esteban. Pinagpala ng Diyos si Esteban at pinagkalooban ng kapangyarihan, kaya't nakagawa siya ng maraming kababalaghan at himala sa harapan ng madla. Minsan nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Cirene, Alejandria, Cilicia at Asia. Ngunit hindi nila kayang salungatin ang karunungan kaloob ng Espiritu kay Esteban. Kaya lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na nagpapatuto laban sa kanya ng ganito. Narinig namin nilalait niya si Moises at ang Diyos. Sa gayon, naudyukan nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tagapagturo ng kautusan. Siya ay sinunggaban nila at dinala sa kataas-taasan ng kapulungan ng mga Hudyo. Nagharap sila ng mga sinungaling na saksi laban kay Esteban. Sinabi ng mga ito, ang taong ito ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig namin sinasabi niya na ang templo raw ay gigibain nitong si Jesus na taga Nazaret at papalitan ng mga kaugaliang pinamana sa atin ni Moises. Si Esteban ay pinagmasdang mabuti ng lahat na nakaupo sa kapulungan at nakita nila ang kanyang mukha na parang mukha ng anghel. Pagpapala po sa pagkabasa at sa pagkarinig ng salita ng Diyos. Maaari na po tayong umupo. Thank you so much po, Sister Beth, sa pagbasa po ng salita ng ating Panginoon. Medyo may kabahan po dahil istorya po siya. Niloko nga po yung isang kabataan kasi yung next po na scripture natin next week ay from Acts chapter 7 verse 1 to 60 plus. Sabi ko hindi nyo lang babasahin lahat yun. Yung bandang huli lang. Nagulat po, kala niya siya na magpipreach po eh. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Batiin po natin ang ating katabi ng Happy Lord's Day po. Ayan. Ngitian nyo po, ngitian nyo. Kakatapos, kagaya po ng sabi ni Elder Alex kanina, katatapos lang po ng ating anniversary. Sabi nga po, parang baka may mga hangover pa po, di ba? Hindi naman po uminom ha. Kumbaga hangover daw po sa mga pagkain. Di ba? May nakita po kami nung gabi po, di ba? Yung nagliligpit na, may naiwan po diyang pineapple juice na inkan. May nahilo po yata eh. May nahilo po yata sa sarap ng pagkain natin. Pero pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Sige po.
Tunay nga po na marapat nating pasalamatan ng Panginoon sa kanyang kabutihan po sa ating iglesia. Siguro po may tatanong, nasama pa ni Pastor yun? Nahugot niya pa yun sa baul, no? Yung pineapple juice. Ganun po talaga siguro pag pastor. May mga nahuhugot po ng mga kwento-kwento. Alam niyo po, natutuwa po kami, nag-usap po kami ni Elder Alex, na confirm ko po na parang nasa 150 to 160 plus po tayo. Pero sabi nga po namin, kasi ang estimated lang po na dating ng tao ay 120. Pero lahat naman po nakakain, tama? Mayroon pa nga yata po nakapag-sharon eh. May nakapag-sharon pa po yata eh. Di ba? Ang dami. Alam niyo po, mabuti ang Panginoon sa ating iglesia. Amen? Amen. Why He is good in our church? Because we are standing firm in the truth. Marami na pong pagkakataon sa ating pong buhay bilang isang iglesia. Sa istorya at history ng ating church na minsan na pong question at minsan nang nasubok ang katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Pero ni minsan ay hindi po nagiba ang FCC Manila. At tayo po nagpapatuloy 18 years advancing God's kingdom because we are living and standing firm in the truth. At yun yung pinakamahalagang bagay. Regardless kung gaano karaming taon ang dumating sa ating iglesia, gaano karaming pagsubok, kung tayo po ay nakatindig, nakasandig sa katotohanan ng salita ng Panginoon, never po tayong mabubuwal. Because we are standing firm in the truth. Sabi ko nga po, nung inaaral ko po ito, may connection po siya sa ituturo ko rin sa Sunday class. May connection po, sabi ko, talagang ako yung inilagay ng Lord na magturo parehas nung lesson po natin eh. Because it's about the truth. And sometimes, or most of the times, the truth is costly. Kaya minsan, mas pinipili po natin magsinungaling. Bakit? Mawawalan ka ng kaibigan pag nagsabi ka ng katotohanan. Tama po ba? Sino po dito nawala na ng kaibigan dahil nagsabi siya ng totoo? May mga tumatawa po, may mga nag-amen. May mga ganun pagkakataon po. Sino po dito, nung siya ay naging Kristiyano na, tumanggap sa ating Panginoon, parang nauubos yung kaibigan niya. May mga ganun pagkakataon po. Mismo, kahit mga kamag-anak mo, nilalayuan ka. Diba? At ang lagi lang sinasabi, ay, iba na to. Baka masunog ako pag tumabi ako dito. May mga ganyang pangungutya sa atin. Pero dito po ay makikita natin kung paano ang mga napupuno ng banal na espiritu ay tumutugon sa kabila ng pressure. Sabihin nyo nga po, pressure. Sino po dito pressured sa sa work? Pressured sa work. Talaga ang daming mga pinapagawa, ang daming mga paperworks, ang daming mga kailangan gawin. Sino po dito pressured dahil papasok na naman sa school? Pasokan na naman. Yung mga nanay po yung pressured kasi gigising na naman ng bahay. Magbabaho, magluluto, maghahatid. Diba? Kahit yung mga estudyante, diba? Nakakaba po pagka bagong palit ng school calendar. O kahit sa business, o kahit sa ang parte ng buhay natin, we are experiencing pressure. Kaya nga sabi natin, di ba, pag sabi pressure, pray sure. Di ba? Kailangan mag-pray palagi. Tignan po natin mga kapatid. Tayo po ay nabubuhay sa isang kultura that admires spirituality. When we say spirituality, yung tipong religiosity, yung pagiging religious, yung pagdating sa church, yung pagbabasa ng Bible, we admire that, but resist biblical truth. Pero kapag ka nagbabasa ng Bible, ito po example ko lang po, babasa ka ng Bible, at wag tayong magsisinungaling. Ang unang nasa isip mo, ay si ano yan eh, lagi nagsisinungaling. Di ba? Pagka may truth na ng Word of God, at wag tayo magsisinungaling, ang naiisip mo agad ibang tao. Di ba? Hindi ikaw muna. Ibang tao muna eh.
Sabi po dito, truth is becoming unpopular. At ngayon po ay nakakalungkot because sabi nga pinagdiriwang po ng mundo ang June bilang Pride Month. Kumbaga gamitin ko na po yung word na swerte, di ba? Napakaswerte naman po na sila may isang buwan ng pagdiriwang. Kawawa naman po si Rizal, di ba? Si Rizal, isang araw lang, Rizal Day. Sa kanila, buong buwan, di ba? Pero ang dami pong mga ideolohiya na pinapasok po sa atin ng mundo na kailangan, sabi nila, tanggapin natin. Pero hindi po mga kapatid. The truth of the Bible, the truth of God is timeless. It is timeless and it is absolute. Sabi po dito, in the next slide, marami pong nangyayari in the early church. Sa mga ngayon pa lamang po nakapakinig o sa mga tumututok talaga sa ating series, makikita po natin na from the birth of the church in Acts chapter 1, then in Acts chapter 2, may pangangaral, Acts chapter 3, pinagaling yung lumpo sa pamamagitan ni Pedro at ni Juan, and then Acts chapter 4 and Acts chapter 5, merong external persecution. They were being persecuted by the Sanhedrin, na mga matataas na kapulungan, na mga pare, na mga pariseyo, na mga eskriba. External po yung persecution, yung pressure. And then, in Acts chapter 6, verse 1 to 7, internal, may mga byuda po na napapabayaan sa loob ng iglesia. So, may external pressure, may internal pressure, at ngayon naman po, may isang lalaki, ang pangalan niya po ay Stephen, sa Tagalog po ay Esteban, at siya po ay nakaramdam, naka-experience ng napakatinding pressure. At nawa po ay may matutunan tayo kung paano niya hinandle yung pressure po na ito. Alam ko po mga kapatid na marami po tayong makukuwang aral sa buhay po ni Esteban at kung paano po siya tumugon kapag merong sangkaterbang pressure kang nararamdaman. At kung tayo po ngayon ay may pressure na nararamdaman, tama po ang inyong pagpunta. This is the right place para po i-address kung paano po tayo tumugon sa pressure ng mundo. Sino po ba si Esteban? Wala pong masyadong details sa buhay ni Esteban. Bukod siya ay isa sa mga pinili ng mga diakono or tagapag-serve sa table para sa mga byuda. Pero makita po natin in verse 8 ng chapter 6, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinagkalooban ng kapangyarihan. Kaya't nakagawa siya ng maraming kababalaghan at himala sa harapan ng madla. Stephen was a servant in the church. He is full of faith, full of the Holy Spirit, full of wisdom, and full of grace and power. Alam niyo po, hindi po nakabase ang Panginoong Diyos sa kung gaano tayo kagaling, gaano tayo katalentado, gaano karami yung ating abilidad. Ang batayan po ng ating Panginoon gaano ka na sumuko sa ating Panginoon. Are you fully surrendered to Him? That is the basis ng ating Panginoon. And God, sabi ko nga po, siguro po sa Bible study ko po nasabi, God uses ordinary people to fulfill His extraordinary works. God uses ordinary people to fulfill His extraordinary works. Kaya po, ang isang batayan ng ating Panginoon at isang dapat po nating matutunan kay Esteban ay, number 1, he walked with God deeply. May malalim na paglakad at pagsunod sa ating Panginoon. Nasabi po nung testimony natin nung anniversary, dati si Zimbabwe lang po sila di ba? Simbaalis lang di ba? Pero ngayon talagang nagko-commit na sila sa ministry, sa church,
sa mga gawain ng Panginoon. At ako po'y natutuwa dahil ang dami po ngayon ng mga kapatid natin na nakikita na talagang nagkukumit na po sa mga ministeryo ng ating Panginoon. Sabi po dito, now Stephen, a man full of God's grace and power, performed great wonders and signs among the people. Tingnan niyo po maigi yung pagkakasabi. Bago po niya ma-perform yung mga milagrosong bagay o yung mga himala, ano po munang meron siya? He is full of God's grace and power. So it stems out from the grace of the Lord and from His power. So ginamit pong kasangkapan or instrument si Esteban para po dito. Tulad po ni Stephen, ang ating pagsunod sa Diyos ay maaaring magatid ng mga dakila at pambihirang bagay. Ipakita po natin sa ating mga buhay ang biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Ang tanong po sa atin is, yung mga ibang tao po ba ay nakikita yung grace ng Lord sa ating mga buhay? Yung kapangyarihan ng Diyos sa ating pong mga buhay? Tignan niyo po ito. A believer who walks with God displays God's power. Si Esteban po, he is spirit-filled, faith-filled, and grace-filled. Kaya hindi po natin maranasan yung kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi dahil hindi ka madalas nagsisimba. Hindi dahil, kumbaga, hindi ka nagmi-ministry. That's not the point, mga kapatid. The point is, kulang po tayo sa pagpuno ng banal na Espiritu. Kulang po tayo sa pananampalataya at kulang po tayo sa biyaya ng ating Panginoon. Why? May hindi ka pa sinusuko sa Panginoon. Pakisabi nga po sa katabi mo, isuko mo na. Ano po isuko na po natin, mga kapatid. Kagaya ng awitin po natin kanina, build my life. Hindi po natin mailalagak yung ating buhay sa ating Panginoon if we will not surrender everything and anything to the Lord. Unforgiveness, mahirap pong usapan, pero yan po ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Bakit po parang feeling natin, gagamitin ko po yung term na nadidelay, dahil wala naman po nadidelay na blessing ang Panginoon, pero gagamitin ko na po for the sake of our discussion. Bakit parang feeling natin may nadidelay na blessing? Dahil may hindi po tayo sinusuko sa ating Panginoon. Amen? Bakit tahimik po kayo? Parang parang iniisip nyo po kung ano yung susuko nyo. Sabi po dito, God empowers surrendered believers. Alam nyo po, this is encouraging to us. Why? Si Esteban po, hindi po siya ganun kilala during this time. He is a servant, he is a deacon, nag-serve siya sa table para sa mga byuda, pero dito makikita natin kung paano siya ginamit ng Panginoon. Minsan yung iba po sa atin sinasabi, ay di ko kaya yan. Kunyari pagka ini-invite ng pastor, ng leader, parang nakikitaan kita na evangelist ka. Nakikitaan kita na na may talent ka sa pagtugtog. Meron kang gift sa pagpe-pray. Pastor, hindi ko po yata kaya yan. Pero sabi po natin dito, maski ordinaryong tao ay ginagamit ng Panginoon. Minsan sasabihin natin, wala naman akong talent Tama po? Minsan sabi niyo na po yung sarili niyo. O kaya sinasabi po natin, ordinaryo lang naman ako. Hindi ako preacher, natatakot ako pag tumatayo sa harapan. Parang kakainin ako ng buhay. 'Di ba? Wala naman ako malaking ministry, hindi naman ako lagi nakikita. Pero tandaan po natin, maging si Esteban, na hindi apostol, hindi disipulo ng Panginoon, pero ginamit mightily ni Lord. Why? Surrendered kasi yung buhay niya. Amen? Ang tanong po sa atin, is our life surrendered to the Lord? The word full means controlled. Pag sinabing filled by the Spirit, kontrolado ng banal na Espiritu yung buhay mo. Siya'y nagko-control. Hindi po yung asawa po natin, hindi yung magulang natin, kundi yung banal na Espiritu. Hindi yung leader natin, yung pastor, but the Holy Spirit Himself.
Alam niyo po, ang pinakakailangan po natin is the dependence in God. Yung effectiveness po natin sa ministry ay hindi po nakaroot o nakaugat sa ating talino. Hindi porket matalino tayo ay, kumbaga, pasok ka na sa ministry. Hindi porket may karisma ka, pagka nakatayo ka sa harapan, talagang tinitignan ka ng mga tao, yung eloquence mo sa pagsasalita, mga mabubulaklak na mga salita, di ba? Hindi yung personality o hindi yung pinag-aralan po natin, mga kapatid. Hindi po yun. The dependence in God. Spiritual power comes from the Holy Spirit, not human ability. Alam niyo po, di ba sabi, at madalas natin marinig sa Zechariah chapter 4, verse 6, not by might, nor by power, but by the... Parang hindi niyo po alam yung verse na yun. Not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. Alam niyo po, sabi ng John chapter 15, verse 5, apart from me, you can do nothing. Apart from the Lord. Huwag po tayong masyadong, sorry for the term, mayabang sa harapan ng Panginoon na, Lord, ito yung mga ito yung mga kaya kong ibigay sa iyo. Sa totoo lang po, wala po tayong kayang ibigay na worthy sa ating Panginoon. Amen? So lahat ng ito ay by the grace of the Lord lamang. Kaya, na-realize ko po yung habang nire-recognize yung mga leaders nung anniversary, by the grace of the Lord. 18 years, 12 years, even kahit 1 year ka pa lang sa ministry, by the grace of the Lord, kung bakit ka naririyan. Nawa po yun yung lagi nating isipin, by the grace of the Lord, kung bakit tayo nandito sa church na ito. Hindi dahil sa ating ability. Stephen teaches us that ordinary believers can become powerful instruments when surrendered to the Spirit. Alam niyo po kung paano magkakaroon ng kapangyarihan ang Diyos sa ating mga buhay, kung paano po natin mararamdaman yung pagpapala niya sa ating mga buhay, sumuko ka na. Isuko mo na. May hindi pa po tayo sinusuko eh. Kaya parang nauudlot po yung blessing eh. Parang may blockage eh. Kumbaga sa tubo may nakabara. Kailangan pong bombahin eh. 'Di ba? Kailangan pong matanggal yun eh. At yun po yung gusto sabihin sa atin ng Panginoon, may kailangang matanggal sa buhay po natin para dumaloy po yung pagpapala ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Panginoon, at yung ating pong paglilingkod sa Kanya. Kaya dapat po nating tanggalin kung ano man po yung nakabara. Imagine nyo po yung tubig, yung baso na may lamang tubig. Punong-puno na tubig. Punong-puno. Imagine niyo po. Sa tingin niyo po, may paglalagyan pa ng tubig kapag kapuno na yung baso. Wala na po, tama? Wala na. Pag naglagay ka pa doon, ano mangyari po? Tatapon po. Alam niyo po, kaya hindi makapaglagay yung banal na espiritu ng kapangyarihan niya sa ating buhay. Ang dami pong nakasiksik sa ating pong mga puso. Ang dami pong nakalagay sa ating mga puso na ayaw po nating tanggalin. Na ayaw po nating itapon. Reflect on our daily lives. Are we spirit-filled or self-filled? And are we depending on God daily? Kasi kapag tayo po ay puno, never po na makakapasok yung banal na espiritu. Kapag puno yan ng unforgiveness, puno yan ng hinanakit, puno yan ng kasalanan, puno yan ng mga negative things, hindi makakapasok at hindi mapupuno po ng banal na espiritu ang ating pong mga puso. Kaya walang paggalaw ng kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay because puno pa rin ng kung ano-ano yung ating mga puso. Pangalawa po, stand for the truth courageously. Alam niyo po ginawa ni Esteban, siniraan po siya. Opposition arose. However, from members of the synagogue of the freedmen, as it was called, Jews of Cyrene and Alexandria, as well as the provinces of Cilicia and Asia, who began to argue with Stephen, but they could not stand up against the wisdom the Spirit gave him as he spoke. Ito pong mga synagogue of the freedmen, ito po ay mga Hudyo na minsan na pong naging alipin under the Roman rule.
at sila po ay napalaya. At ito pong mga to ay mga aral, highly educated men. And they are deeply committed to Jewish traditions. Ito po yung mga kausap ni Esteban. Yan po yung mga kausap niya, highly educated men. Mga dating alipin na pinalaya o napalaya. In verse 10, makita po natin, but they could not stand up against the wisdom the Spirit gave him as he spoke. Sabi nga natin po kanina, si Esteban po, ordinaryong tao, at yung kanyang mga kausap ay mga aral, edukado ng mga tao. Pero bakit hindi kayang talunin ng mga edukadong tao si Esteban? Why? Because he has the wisdom of the Spirit. Mas mataas po yung ano niya, yung degree niya, di ba? Kung sila, sabi natin po ngayon, college degree, baka siya may PhD. Dahil meron siyang Holy Spirit. Hindi naman po literal, kumbaga, yung karunungan na nanggagaling sa banal na Espiritu. And dahil hindi masira o hindi matalo ng mga freedmen po na ito, si Esteban, alam niyo pong ginawa nila? Siniraan po nila. Ayan, pagka hindi mo matalo sa pagka tama yung tao, di ba? Hindi mo matalo. O hindi mo matalo sa argument. Ikaw nga nakita kita kanina. May kasama kang iba. Sisirain mo na yung buhay niya. Kumbaga, ad hominem na agad Fallacy na agad, di ba? Hindi na yung argument. Nagdidiskusyon sila, pero ang sinabi, siniraan siya. Then they secretly persuaded some men to say, we have heard Stephen speak blasphemous words against Moses and against God. Siniraan nila si Esteban at sinabi nila na sinisiraan ni Esteban si Moises at ang Diyos. Kung titignan po natin, main truth, a believer who stands for truth will face opposition. Alam niyo po, the moment na naging effective si Stephen sa ministry, opposition arise. The moment na ikaw ay maging effective sa harapan ng Panginoon, may mga opposition na darating. The moment na ginagamit ka ng Panginoon, may mga pagsubok na darating. Amen? Yan po ang sigurado. Kapag ka nagpapagamit ka sa Panginoon, may yung kaaway, hindi mapakalihan. Hindi mapakalihan, bakit? Dati sa akin to Dati kabanding ko pa to Dati ka-close ko to Pero bakit ngayon? Iba na. Hindi mapalagay yung dyan, yung demonyo. Si Satan, hindi mapalagay. Toti, ko to, hanggang dikit kami yan Talagang araw-araw yan, nasa Hindi ko na po sabihin kung saan, di ba? Kayo na lang po magdugtong. Pero ngayon, makikita ka ni Satan, ng demonyo na sumusunod sa Panginoon. Siyempre, hindi yan magsasabi na, ay, hayaan natin yan, naki-Lord na Hindi po ganun. Talagang didikdikin ka at didikdikin. Si Stephen, once na the moment na naging effective siya sa ministry, ano pong ginawa sa kanya? Binatikos, may opposition, may persecution. Kaya kapag ikaw, nagsimula ka sa ministry, ginawa mo ang ministry ng Panginoon, tapos binatikos ka, inoppose ka, thank you, Lord. Thank you, Lord. Pag may persecution, thank you, Lord. Ibig sabihin, nasa tama kang paglakad. Amen po? Parang Amen po? Ibig sabihin, nasa tama po tayo kapag ganun. Sabi po dito, the gospel confronts human pride and religious self-righteousness. Mga self-righteous po yung mga nandun. Kaya yung mga sinasabi ni Esteban ay offensive sa kanila. At next week po, makikita natin kung paano nag-preach si Esteban, paano niya dinipensahan yung kanyang sarili. When Christ challenges human pride, oppositions naturally follows. Sa kanila po kasi Moses represented their covenant identity. Kaya nung siniraan po si Esteban, ginamit po yung pangalan ni Moises. Kasi mahalagang figure po si Moises sa kanila. And the law represented righteousness. So pagka sinabi ng mga tao na binabaluktot nito yung katotohanan, yung katuruan, blasphemous po sa kanila yon.
And the temple represented God's presence. Pero, si Esteban po, he preached that Jesus fulfilled all these things. Hindi niya naman sinabi o siniraan yung mga bagay na ito, si Moises, yung katuruan o yung kautusan, at yung templo. Inano niya pa nga po sinabi niya pa nga po na finulfill ni Jesus ang mga bagay na ito. At hindi kasiraan po yun. Kaya naman mga kapatid, he was not rejecting Moses, but he was proclaiming the one who is greater than Moses. At yun ang hindi po nila matanggap, na si Jesus ay yung Messiah. Yun yung hindi po nila matanggap. The religious leaders misunderstood and twisted his message to blasphemy. Pagka nasa tama ka, expect mo na may mga taong maninira sa'yo. Expect mo na may mga taong maiinggit, mai-insecure, at gagawan ka ng kung ano-anong kwento. Dahil ikaw ay nasa tama. Dahil ikaw ay lumalakad sa katotohanan. Expect mo na yan. Sabi nga po ng, kailangan pa bang i-memorize yan? Sabi ng isang di ba? Radio station. Kailangan pa bang i-memorize yan? Pagka nasa katotohanan ka, expect mo na. Ito po, example Kunyari, nasa work. Di ba, nasa work. Sabi ng Lord, do it all for the glory of God Colossians 3 Di kahit nasa trabaho ka, excellence yung ginagawa mo. Expect mo na may hindi masabing maganda sa yung tao. Di ba? Yung mga ka-workmate mo. Expect mo na. Pagka lumalakad ka sa salita ng Lord, expect mo na may opposition, na may persecution. Sabi nga po, kailangan pa bang i-memorize yan? Hindi na po. Alam niyo po, faithfulness is greater than popularity. Faithfulness. Standing for truth may come at the cost of our comfort. But it aligns us with a higher purpose and integrity. Maging si Daniel po, di ba? The story of Daniel in the lion's den. Pinatapon po siya. Why? He's praying to the God of Israel, to Yahweh. He's praying to Yahweh. Pero hindi po siya natakot because he is faithful to the Lord. Si Shadrach, Meshach, and Abednego, we know the story. Sabi, bow down. Pero hindi sila nag-bow down. We know it. Faithfulness is greater than popularity. Sabi po dito, in John 15:18-20, and it is a comfort to us. If the world hates you, know that it hated me before it hated you. Kung si Lord nga nakatanggap ng persecution, kung si Lord nga hinate ng mga tao, tayo po kaya ng mga anak niya. May mga taong hindi makakaintindi sa atin. May mga tao in our community na magsasabi at ipapaalala lagi yung past natin. May mga ganun, pag sumusunod ka na sa Panginoon, ipapaalala niya yung past mo. Dati, lagi nga lang dyan, kitang-kita ko siya yung CCTV. Human CCTV. Tapos ngayon, di ako naniniwala dyan. May mga ganyan tao po, mga kapatid. But take courage. Binago na po tayo ng Panginoon. Amen? Binago ka na ng Panginoon. And sometimes, truth causes comfort. Do not measure our faithfulness by public approval. Alam niyo po, wag po nating i-measure yung faithfulness natin sa public approval. Madi-disappoint lang po tayo. Kung hindi tayo madi-disappoint, lalaki po yung ulo natin. Dalawa lang po yan Kung hindi ka madi-disappoint, kasi mag-expect ka ay, hindi ako in-appreciate ni pastor. Hindi ako in-appreciate ni elder, ni leader. Hindi na nga ako atin next time. Kasi nga, nakafocus ka sa appreciation ng tao. O minsan naman, in-appreciate ka, wow, ang galing-galing ko na pala. Di ba? Glory to you, di ba? Alam niyo po, yung muling inangkin yung glory kay Lord, inuud po, di ba? Alam niyo po mga kapatid, it's either the two outcome or result. It's either ma-disappoint ka, ma-discourage ka, o lumaki yung ulo mo. Kapag ka inaangkin mo yung glory na para sa Panginoon. Alam niyo po, pag sinunod natin ang Panginoong Hesus, maaring mawalan tayo ng kaibigan.
maaari pong mawalan tayo ng kaibigan. Maaring mawala po yung comfort, yung reputation, and opportunities. But the rejection from the world does not mean rejection from God. And lastly, number 3, reflect Christ faithfully. Nung nakita po nila si Esteban, mukha daw anghel. Tama? Tignan nyo nga po yung katabi nyo. Sige, tignan nyo po. Mukhang anghel yan eh. Mukhang anghel eh. Baka pagka ano nyo po, ilantok-antok na eh. Sabi po dito, all who were sitting in the Sanhedrin, nasa templo po si Esteban. At yung Sanhedrin nandun. If I'm not mistaken, mga 7, pagka sinabi nating council ng Sanhedrin, nasa 70 plus, if I'm not mistaken po all who were sitting in the Sanhedrin looked intently at Stephen. Nakatingin po silang lahat. Parang katulad po ngayon, nakatingin po lahat sa kanya. At ang tingin po nila ay anghel. May narinig po ako doon kanina, fallen angel daw po yun. Pag tinignan eh, hindi naman po gano'n ha. Sabi po dito, was like the face of an angel. I remember something in the Old Testament. Parang katulad din po ni Moises, di ba, nung pagbaba niya, nung dala-dala niya yung tablets. Nagniningning po yung niya, di ba? Nagniningning po yung kanyang mukha. Siguro ganun din po yung nakita po nila dito. His face is shining. He looks like an angel. At ano pong gusto ituro sa atin dito? Reflect Christ faithfully. Christ-likeness. Sabihin nyo nga po, Christ-likeness. Alam nyo po, kung iisipin natin maigi, he was under pressure. Why? He was being accused. Falsely accused. At alam nyo po, blasphemous sa kanila yung i-accuse mo si Moses, ang Diyos at ang templo. Alam nyo po ang kapalit po nun? Stone to death. Stone to death. Papatayin po siya. Pero ano pong sabi ng scripture? Ang kanyang muka ay parang mukha ng isang anghel. Pressured pero blooming. Di ba? Pressured pero blooming. Hindi halata. Hindi halata sa mukha na may pinagdaraanan. Amen? Tignan niyo yung katabi niyo. Hindi halata na may pinagdaraanan yan. Kasi blooming, talagang ano eh. Talagang nagniningning yung mukha eh. Di ba? Kaya lagi pong nakasmile. Kasi pagka nakasimangot ka, di ba, lagi siya para ka naman pinagsakluban ng ng langit at lupa, di ba? Dapat, gayahin po natin si Esteban. Pressured, pero blooming, di ba? Nagniningning. Amen po? Kaya, lagi po alam niyo po ang gamot, lagi, ngiti lang eh. Ngiti ka lang. Ngitihan mo lang. Stephen reflected peace because he had been with God. Alam niyo po, may internal peace siya eh. May kapayapaan siya sa puso na hindi maagaw ng kahit anumang pressure. Pag alam mo kung sino ang joy at peace ng buhay mo, no pressure can harm you. Amen? Yung nakatingin sa kanya yung mga tao, pero wala silang makitang kahit anumang kaba, takot, pangamba, kay Esteban, kay Stephen. Ang nakita nila mukha ng anghel. Parang anghel. At nawa, pag dumaan tayo sa pagsubok, ang makita sa atin, joy, peace. Hindi po parang pinagsakluban ng langit at lupa yung ating mga mukha. Sabi po dito, a believer, next slide po, filled with Christ, reflects Christ under pressure. Ano pong sitwasyon ni Esteban? False accusations, public humiliation, posible po siyang mamatay during this time. Yet, he is calm, peaceful, and Christ-like. Pressure reveals what fills the heart. Pagka na-pressure ka at ang unang pumasok sa iyo, pag-alala, it reveals kung ano laman ng puso mo. Amen. Pag unang pumasok sa iyo, pagdududa sa ating Panginoon, it reveals what is inside your heart. Pero katulad po ni Stephen, pressured, pero blooming, mga kapatid.
Alam niyo po merong noong 2023, hindi ko po alam kung nakakwento ko na rin ito. But maganda siyang illustration sa atin. Alam niyo po yung nag-implode na the Titan submersible. Ito po ay parang siya, a submarine-like na ginawa. And this vessel, may laman po yan na 5 katao. And this 5, sabihin na po natin mga businessmen and billionaires, they journey to view yung shipwreck or yung wreck ng Titanic. So in 2023, nangyari po ito, ginawa yung nagawa at natapos yung tinatawag na Titan submersible ng Ocean Gate. At sila po ay nag-descend from the surface of the sea papunta doon sa Titanic, sa wreckage ng Titanic. And in nearly 3,800 meters or 12,500 feet below the surface ng Atlantic Ocean, kung saan lumubog yung Titanic, gusto po nila kasi makita yung kung paano nasira yung Titanic doon sa ilalim. Hindi pa po sila nakakarating doon. Dahil sa immense water pressure from all sides and from every square inch ng submersible po na ito, when we say square inch, yung basta 1 inch po na pa-box, ay sobrang immense ng pressure, 5,500 pounds or ng pressure daw. Kumbaga, sa bawat side ng submersible ay parang may nakadagan na pickup truck. Parang may mga nakadagan na Ranger, na Hilux, parang ganun po. Sa bawat sulok po nun, ganong klase at katinding pressure po yung nararanasan. Alam niyo po yung nangyari dun sa submersible? Nag-implode po siya. Hindi po siya sumabog Kasi pag sinabi natin sumabog, nag-explode. Nag-implode po siya, nag-collapse po siya from within. Because the pressure sa labas, hindi na kaya noong pressure doon sa loob. So, hindi na siya nagmamatch. So, anong nangyari po? Nag-implode. At in a fraction of a second, patay po lahat. Wala po silang naramdaman nun, fraction of a second. Kumbaga, parang kisap mata. Mas mabilis pa nga po yata yung kisap mata Patay po lahat. Nag-implode po, na-UP po na-UP yung yung Titan submersible UP po siya. Because of the external pressure at nung pinag-aralan po nila, hindi pala kayang i-withstand. Nagkamali sila ng calculation, hindi kayang i-withstand ng mga carbon fiber na nakalagay po dun sa kanilang submersible yung immense water pressure ng dagat. Hindi po kaya. On all side, naramdaman po yung pressure. At hindi kinaya. Because hindi kaya nung vessel. Doon sa tubig, talaga may pressure. Tama po? Regardless kung nandun yung submersible na yon o wala, may pressure po doon. Tama? If you descend, may pressure doon. Kahit wala ka doon, may pressure doon sa ilalim. Ang mahalaga dito, matibay dapat yung gagamitin mong vessel. Yung submarine po na yun, submersible po na yun, kung ano man yung tawag po doon, kailangan matibay yun. Kailangan pinag-aralan, kailangan maayos yung structure, kailangan matibay siya from within. Para kahit anong external pressure, hindi po siya mag-implode. Amen? At ganun po yung gustong sabihin sa atin ng scripture ni Esteban, ang dami pong pressure. Externally, tama? Sanhedrin, mga tao, papatayin siya, ina-accuse siya. Pressure from all side. Pero bakit hindi siya nag-implode? Bakit hindi po siya natalo ng pressure? Matibay po yung puso niya. Amen? Bakit matibay yung puso niya? May Diyos sa puso niya. May banal na Espiritu, may Jesus sa puso niya. Kaya kahit ano pong external pressure ang dumating sa atin, we will not implode kung tayo po ay puno ng banal na Espiritu. Amen? And it should be a reminder to us
na nandyan po lagi yung pressure. Nandyan po lagi. Para po tayong nasa dagat na nandyan lagi yung pressure. Hindi na po maalis. Yan. Hindi na po natin maalis. Pero ang mahalaga, matibay yung vessel po natin. Matibay yung puso po natin. Kaya nga po sabi po dito, when pressure comes out of our life, what comes out? Kapag may lumalabas o dumarating na pressure sa buhay natin, anong lumalabas sa atin? Galit? Takot? Kapaitan or bitterness? O si Kristo? Nawa po pagka may pressures from all side, I pray mga kapatid na maging katulad po tayo ni Esteban. Internally strong. Amen? Nawa po mga kapatid. Financial pressure, family pressure, ministry pressure, peer pressure mga kapatid, cultural pressure, or persecution pressure. Iba't ibang klaseng pressure. Pero nawa mga kapatid, mapagtagumpayan natin yan. The question is, what truly controls our heart? Maisingit ko lang po, yung submersible po na yun, di remote control yun. May nagko-control po nun. May joystick lang po na nagko-control po nun. Parang naglalaro ka lang kung, alam niyo po yung PS2 o yung Xbox. Parang naglalaro lang talaga nung pinanood ko po. May nagko-control po nun. Pero kahit na may nagko-control, kung weak yung vessel, weak yung structure, weak yung mga components, it will implode. Yes, sinasabi po natin si Lord ang nagko-control ng buhay po natin, but if yung ating buhay, yung ating puso ay hindi structured from the Word of God, ano po mangyari sa atin? We will implode from the pressure sa labas. Kaya when pressure comes, do we panic? Do we panic, mga kapatid? Or may peace sa ating mga puso? Your greatest testimony may not be your success, but your Christ-like response during suffering. Maaaring hindi ang greatest success po natin ay yung mga nakuha po natin sa buhay, kundi yung ating pagtugon sa mga pressure ng buhay. Kaya naman, may we become believers that is full of faith, full of grace, full of wisdom, and full of the Holy Spirit. So that even under pressure, Christ will shine through us. Sana po pag na-pressure tayo, nagkaroon ng problema ng pagsubok, si Jesus ang makita sa ating mga buhay. Kaya nga sabi ko po kanina, blooming. Nakikita na matatag, nagpapatuloy. And the responsibility of everyone, ipag-pray po natin ang bawat isa. At alam niyo po, isa po sa mga gusto ko pong gawin po ngayon, we'll make it different from this time, yung ating pong ministry time. Keyboard lang po. Sige. Instrumental lang po tayo ngayon. May nararamdaman at nararanasang pressure po yung katabi po natin. Ito minsan, from time to time, ginagawa ko po ito eh. Pag sinasabi ng Panginoon na gawin ko po, ginagawa ko po. It is not our typical, nakaupo lang po tayo as the music plays. We will pray sa mga tao po na nasa tabi po natin, sa kaliwa at kanan po natin. We will pray for them. Hindi po nila sasabihin kung ano yung pressure na nararanasan nila, but you will pray for them. You will pray to them na anuman yung klase ng pressure sa trabaho, pressure sa ministry, sa pamilya, sa finances, ipanalangin natin na kagaya ni Esteban ay magningning ang kanilang mga mukha. Panalangin natin that the joy of the Lord will be their strength. When trials come, what will people see in us? Fear, compromise, or bitterness?
Nawa po ang ating Panginoong Yesus. This is the time na kung saan ipapanalangin po natin, nasa kanan at kaliwa po natin, in their toughest situations in their lives. Sige po mga kapatid, ipanalangin po natin ang ating pong mga katabi. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Panginoon. Lord God, pray, Lord God. Amen. Amen and amen. Amen. Lord, here are your people, Panginoon. Praying unto you, Lord God. Reaching out, Lord God. We are experiencing, Lord, pressure from all sides. We are experiencing trouble, persecutions, sufferings, and trials, Lord God. Iparamdam mo, Panginoon, sa iyong mga anak na tumutugon ka sa aming mga panalangin. Ipakita niyo po, Lord God, sa iyong mga anak na ikaw ang tangi po naming sandigan sa tuwing kami makakaranas ng mga pressure ng buhay. Lord, I pray that each and every one of us here na may pinagdaraanan, Lord God, na mayroon pong mga bagay na nilalakaran. And sometimes, Lord God, hindi po namin kaya. May mga times, Lord God, na kami po'y napapagod, kami po'y nahihirapan. Pero Panginoon, alam po namin na kaya mo dinesign ang church to edify every one of us, upang kami po ay palakasin sa pamamagitan ng aming kapatid at kapwa mananampalataya. Here are your people, Lord God, surrendering everything to you. Praying, Lord God, na sa lahat ng external pressure na dumating sa buhay po namin, maging matatag po ang aming mga puso. Balutin niyo po ang aming mga puso ng iyong banal na salita, ng iyong banal na espiritu,
at ng iyong awa at biyaya lamang. Bless every one of us, Lord God. I-rescue niyo po, Panginoon, yung mga kapatid po namin nahihirapan. Mga kapatid po namin pasuko na, Panginoon. I pray, Lord God, rescue them, Lord. At nawa po, Panginoon, if kami po, Panginoon, ay nakikita mong namumuhay sa kasalanan, paluin niyo po kami, Panginoon, break us and mold us, Lord God. Nawa po, Panginoon, ay maging katulad kami ni Kristo. Nawa po, Panginoon, ay mapuno kami ng banal na Espiritu. At Lord God, nawa po ay mailaga po namin to build our lives to the firm and the surest foundation, the rock, which is Jesus Christ, Panginoon. Ikaw ang maghari, ikaw ang manguna, at ikaw ang masunod sa aming mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang umaga ulit sa ating lahat. Morning. So, we're happy sa narinig nating what do you call this, preaching ng ating pastor. Napakaganda, di ba? And very encouraging and inspiring. Di ba? So, kahit tayo ay under pressure, anong sabi ni pastor? Kahit tayo under pressure, anong dapat gawin natin? We have to be at peace, no, with joy, kasi alam natin, nakasama natin ang ating Panginoon. Okay po, so bago tayo magbigay ng ating mga ikapo, let us pray first. Okay, Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa mga blessings na natanggap namin, Panginoon, Lord, maliit man or malaki, Panginoon. At maraming salamat dahil lahat ng ito ay galing sa inyo, Panginoon. And we accept these blessings, Panginoon, with a grateful heart, Panginoon. Lahat ng mga blessings na ibinibigay mo sa amin, Lord. And Lord, salamat din po sa pagbibigay niyo ng ibang provisions, Panginoon. Hindi lang financially, kundi sa aming health din, Panginoon. We pray this in Jesus' name. Amen. Okay, so I know that sa umagang ito, Panginoon Lord, mga kapatid, after the anniversary, I know that everybody is happy kasi napaka-successful yung ating anniversary. Okay po? At bago tayo makolekta ng mga tithes and offering, pwede bang tignan ninyo yung mga katabi nyo, left or right? Ayan. So, tingnan nyo nga kung humihinga pa sila. Baka hindi na humihinga. Okay, so, humihinga pa ba? Or meron nang hindi humihinga? Okay, so, alam natin, ang bawat paghinga is a blessing. Di ba? So, ang akala natin, ang blessing ay financial, good health, di ba? Yung mga provisions na binibigay sa atin, protection. Pero, naisip ba ninyo na yung paghinga natin ay is a big blessing? Di ba? Pagkising pa lang natin, ay kailangan magpasalamat tayo dahil, oh Lord, humihinga pa ako. Okay? So, bawat blessing, alam ko na hindi lang yung paghinga, no? So, all of us has been blessed. Ano ang gusto ng ating Panginoon? Sabi nga, kung ano yung blessing na na-receive natin, we have to give back a portion of it. So, ready na ba ang ating puso sa pagbigay ng ating mga ikapo? So, let me read a verse, no, sa ating sa Bible, no? Deuteronomy 16:17. Ang sabi nga dito, every man shall give as he is able according to the blessing of the Lord your God that He has given you. So, anong ibig sabihin nito? Sabi nga, na ang giving daw ay personal. So, pag sinabi nating personal, bakit? Kasi, hindi naman pare-pareho yung blessing na na-receive natin. If you receive much, so you give much. Pag na-receive mo ay maliit, edi maliit din ang ibibigay mo in proportion sa mga blessings na ibinigay sa atin. Di ba? So, huwag natin tignan yung katabi natin na, ay bakit ang binigay nito napakaliit? Sa akin, ang laki ng binigay ko. So, wag natin i-compare yung sarili natin dahil napakaliwanag
ng salita ng Diyos na ang pagbibigay natin is proportion sa blessing na na-receive natin. Okay po ba? So, at napaka-importante dito na hindi naman tinitingnan ni Lord how much you give. Tinitingnan niya yung puso natin kung tayo ba ay masaya sa pagbibigay ng ikapo para sa... Bakit tayo nagbibigay ng ikapo? Para sa ikilalago ng iglesia natin. Hindi yung para lang kay pastor. Ay, hindi ako magbibigay para lang kay pastor, sa mga leaders. Hindi po. Para ito sa ikalalago ng ating iglesia. Siyempre, nandun kasama na si pastor, mga leaders, tayo lahat. Dahil alam natin na ang church, no, hindi lang yung para sa atin, kundi tutulong pa tayo sa ibang tao, di ba? So, when we give tithes and offering, it is for God's kingdom and also to touch, no, the lives of other people. Okay? So, ready na ba tayo? Can I call the ushers, please? Para yata akong... may special number. Yay. Ayan, hello po. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Kami po ay magbibigay ng natatanging bilang. Kami po ang music team trainees po. So, mga ano pa lang po, yung mga instrumentalist po natin ay mga talagang nagsisimula pa lang. So, please bear with us po. Thank you po. I bear you. Blessed be your name. Blessed be your name. When found in the desert place, to walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. Closest in Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord, blessed be your name, blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name. You give and take away. Choose to say, blessed be your name, blessed be the name of the Lord, blessed be your name, blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name, blessed be the name of the Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. To God be the glory. Next week ulit. Grabe. Yan, ang galing naman ng mga kumanta. Yan. Ay, tapos nakakolect naman. Okay. Okay, let's pray po. Salamat po, Panginoon, dahil ang lahat ng natanggap namin ngayon, Panginoon, ay galing sa inyo. We are just giving back, Panginoon, a portion of your blessing, Panginoon. Inihahandog namin, Panginoon, ang mga ikapo na ito, itong mga nakolekta namin pera bilang
pagsamba, Panginoon, sa inyo at pasasalamat. Tanggapin mo po. Ito kasama ang aming masayang puso. We give this with a cheerful heart, Panginoon. Gamitin namin ito sa paglago ng iyong kaharian, Panginoon. At pagpalain mo po ang bawat nagbigay at ganoon din po sa mga hindi nakapagbigay ngayon, Panginoon. Give them the peace and the joy, the protection, Panginoon, sa kanilang mga buhay. At tulad nga ng iyong salita, sabi mo nga, na magbigay kami ng masagana at naaayon sa tinanggap namin at buksan mo po ang aming bintana sa langit, Lord. We pray this in the name of Jesus. Amen. Amen. Yes, sa 18 taon ng church, maraming pinagdaanan, maraming nabago, and yet here we are. 18 years and still standing. Tingnan niyo yung mga tao nandito. Observe niyo kung gaano tayo marami. Sa lahat ng pinagdaanan ng church na to, we still manage to grow. We still manage to advance. I warmly welcome you all to our 18th church anniversary celebration. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Sabi po dito, God advances His kingdom through people, families, and churches fully surrendered to Him. Ang tanong po, sumuko ka na ba? Ang gaganda ng ating makakuha rin, ano ha? Ang ating dito doon.
Talagang pinaghirapan talaga, ano ha? Yan. So, thank you, Brother Lex. Talagang napakaganda natin video, no? Comment ko lang po si Sir Lovely. Siya po nag-shoot mostly. Okay. 90% of the video siya po. Actually, hindi lang. Maraming ginawa yung mga grupo ni na Sister Lovely sa lahat ng preparation natin. Doon, nakita niyo yung stage natin? Nag-iba ang mukha. Very colorful. Nagmukhang gold. Di ba? Mga kapatid, di pamimili lang ng materialis na yun sa Divisoria, trabaho na. Papatahin mo pa. Kaya practice na rin yung pag-asawa niya. So maraming salamat sa lahat ng mga tumulong sa preparation. Pati yung ating wall dito, nakita niyo nag-ibang mukha, di ba? Yes. Pati ating inaapakan doon, talagang totally, in 1 week period, marami nagbago. Pero may, sa 1 week then before that, meron tayong mga preparations. Mahaba-haba yung preparations na yun. Dahil inisip natin, what about kung biglang umulan? Buti na talagang pinagbaga ng Panginoon, walang ulan during that day. Ano ha? At saka hindi gaano mainit. Yan. So maraming salamat sa lahat ng mga nag-prepare. Yan. At ganoon din sa mga lahat ng tumulong. At ganoon din sa mga nag-contribute. Yan. Marami nag-contribute kasi isang pagkain natin, sabi ng pastor kanina, we are almost 160 people. Pero lahat ay nakakain ng maayos at nakapag-uwi pa yung marami pa. Di ba? I hope walang nagalit sa akin sa inyo. Kasi maligalig ako during that day. Kasi mahaba ang pila ng mga tao, di ba? Ay medyo sabi ko, bilis-balisan nyo naman ang pagtatakam. Gutom yung mga tao. Ayun. Pero enjoy naman tayo lahat, di ba? Amen. So salamat din sa bumubuo sa ating mga board at saka sa elders. At talaga namang pinaghandaan yung mga preparation talaga yung ating anniversary. Praise God, sa nagpagiging successful ng ating anniversary. Okay. Paalala po, Sunday class, meron po tayong mamaya. Yan. So, huwag po tayong uuwi. Tayo po muna ay manood, makinig ng ating Sunday class mamaya, right? After tayo makakain. Yan. Okay. Meron din po tayong board meeting mamaya sa lahat ng mga elders and deacons. So wag po kayong uwi at please prepare your report. Maaga pa naman, pwede pa mag-prepare, ihabol yung iba. Yan. Sa mga kakababaihan po naman, next Sunday ay meron po kayong fellowship. Yan. So iniimbitahan po natin lahat ng mga kababaihan next week na dumalo at mag-attend at magsama pa ng mga kaibigan ninyo, ng mga bisita para maka-attend po sa ating fellowship ng mga kababaihan. Yan. At sa mga kalalakihan po naman, alam po natin yan, routine po natin yan, every 4th Sunday of the month, mayroon po tayong palakasan. Yan. Okay. Ina-acknowledge po natin si Sister Hazel. Yan. Sir Hazel po, kasama namin sa Abu Dhabi. Sir Hazel. Welcome, Sir Hazel. Sister Elmi. Si Elmi Burigsay. Elmi, nasan ka? Elmi from Isabela. Welcome. Okay. Meron pa tayong birthday celebrants? Sister Jinky. So today, kanta-kanta muna tayo. Happy birthday to you. Halika naman para may pag-pray. Happy birthday. At saka si Sister Elmi, please come to the front. Sister Michelle, para may pag-pray na rin. Happy birthday to you. Ako, hindi ko na po tatanungin yung edad kasi blooming naman eh. And happy birthday po, Sister Jinky.
And welcome po muli sa mga bago po natin kasama dito, si Sister Hazel and si Sister Elmi. Ituon po natin ang ating mga kamay sa kanila. Let us speak and declare blessings in their lives. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy, Panginoon, na pagbibigay ng kalakasan at buhay kay Sister Jinky, Lord God. At nakikita po namin ngayon kung paano mo siya ginagamit sa iyong ubasan dito po sa FCC Manila. At kung paano siya po ay nagtsatsaga, nagsisipag, Panginoon, na umattend ng mga practices, Lord God, sa music training. Bagaman, Panginoon, may kalayuan po yung kanilang bahay, pero siya po ay nagtatapat sa iyo, Panginoon. And we pray, Lord God, na suklian mo, Panginoon, ang mga pagtatapat na ito. Dahil alam po namin, Lord God, na ikaw ang Diyos na nagpapala sa iyo pong mga anak. At sa kanya pong kaarawan ngayong araw, Panginoon, iparamdam niyo po sa kanya ang pag-ibig, ang kagalakan, ang kapayapaan na nanggagaling po sa iyo. At nawa po, Panginoon, we pray, Lord God, for abundant blessing in their lives, in her life, Panginoon, and the provision, Panginoon, the financial provision, hindi lamang po sa kanya, kundi sa kanyang buong pamilya. Nawa po, Lord God, ay ma-enjoy niya ang araw pong ito, ang espesyal na araw po niya, Panginoon, ay ma-enjoy niya, Lord God, at makita niya at alala niya, Panginoon, kung gaano ka po naging tapat sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Minsan pa, Panginoon, ay bigyan mo siya ng maayos na kalusugan, ng maayos, Panginoon, na buhay, Lord God, matiwasay, Panginoon, at nang sa ganun, ang kanyang buong pamilya ay marumdaman, Panginoon, ang presensya at pagpapala mo, Panginoon. Pagpalain niyo po siya at patuloy na samahan. Ganun din sa amin pong mga bisita ngayon, na sila Sister Hazel at Sister Elmi, Panginoon. Ito po ay tinakda mo, Lord God, na sila po ay makarating sa iyong bahay-sambahan dito po sa FCC Manila. May purpose, may layunin ka, Panginoon, kung bakit sila nandirito, Lord God. At ayon ay makasama po namin, Panginoon, sa pagpupuri, pagpapasalamat at paglilingkod sa iyo. Nawa po, Panginoon, hindi ito ang maging una na pagbisita nila, kundi ito ay ang simula, Lord God, ng pag-attend nila at paglilingkod sa iyo dito po sa FCC Manila. Ano man po yung mga plano nyo sa kanilang buhay, Panginoon, ay patuloy nyo pong ipakita at iparamdam po sa kanila. Ano man po, Panginoon, yung pinapagawa nyo po sa kanila ay nawa po, malakaran po nila ito. We also declare, Lord God, blessing upon blessing in the lives of Sister Hazel and Sister Elmi. Panginoon, sa mga kapatid po namin na narito at nakatayo sa harapan, ang iyong pagpapala lamang ang ibuhos mo sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga trabaho, Lord God. Ikaw ang siyang magpala sa kanila at nawa po, Panginoon, ay patuloy silang lumakad sa iyong mga salita ng may paglalim, Panginoon, sa pagsunod at pakikinig sa iyo. Ikaw ang siyang manguna sa kanilang mga buhay. Ito po ang aming samodalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you so much po. Tayo pong lahat ay umuko, tayo manalangin. Aming Panginoong banal, tunay po na hindi po mawawala ang mga pressure ng buhay. Hindi mawawala, Panginoon, ang mga persecutions. Ang mga pag-uusig ay laging nariyan, Panginoon. Pero nawa po, Panginoon, ay tumibay po ang aming mga puso, ang aming mga isipan sa aming pong pagsunod sa iyo. Wala nawa, Panginoong, mga pressure ang siyang sumira, gumiba, at magwasak sa aming pong mga buhay. Nawa po ay i-build po namin ang aming mga buhay sa iyo lamang mga salita, Panginoon, at sa iyong banal na Espiritu. Hiling po namin, Panginoon, na kami po ay lumalim sa pagkalakad sa iyo at magliwanag ka po sa aming mga buhay. We pray, Lord God, for Christ-likeness in our lives. Taas po natin ang ating mga kamay, patungong langit at tanggapin ang pagpapala ng Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ng Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kaluwalhatian, kapangyarihan, mula pa noon, ngayon at magpakilanman. Amen at Amen. To God be the glory.
na po ang ating Sunday worship service. Tayo po ay magkamayan at magpatihan muli sa bawat isa. Happy Lord's Day po.